sa inyo mga kasari, another day and good morning po sa inyong lahat. So for today's video mga kasari ay mag-share ako sa inyo ng simple strategy para dumami po ang inyong customer. Kasi 'di ba guys, kapag nag-uumpisa tayo ng negosyong sari-sari store, wala pa talaga tayong mga regular customer at gusto natin 'di ba someday yung konting customer ay mapunta sa madaming customer. Kumbaga, habang tumatagal is dumadami yung mga customer natin. So, paano nga ba natin guys mapaparami yung customer natin? So, ngayon guys, mag-share ako sa inyo ng 5 tips or 5 strategy na ginagawa ko sa aking tindahan simula nung umpisa hanggang ngayon. Ang number 1 mga kasari, alamin mo kung ano yung in demand sa lugar nyo, sa pwesto ng lugar mo, ano yung hinahanap ng mga customer, ano yung lagi nilang kailangan. So dito guys, ang in demand talaga dito at hindi lahat ng sari-sari store dito ay meron yung GCash guys. Ang GCash guys dito, dati madaming nag-GCash dito pero nagsitigil na silang mag-GCash. Dalawa yung tumigil na mag-GCash. So, ang sumunod sa akin guys na nag-GCash ay sobrang layo na tindahan. Malayo na yung pupuntahan ng customer. Kaya ako guys, mini-maintain ko na meron ako laging cash on hand at meron laging laman yung GCash app ko. Kasi nga, 'di ba? In demand yan ngayon. So, kapag may naghanap ng GCash, alam ng ibang tindahan at ituturo nila dito sa sari-sari store. Kasi guys, dito naman, yung mga kakompetensya kong tindahan, healthy competition kami dito. Kapag wala doon sa kanila, tinuturo nila sa ibang tindahan. At kung wala dito sa akin, itinuturo ko din kung saan alam ko na meron noon. Tinuturo ko din yung ibang tindahan. Hindi ako guys na naninira or ganyan. Basta kapag wala dito, for example, wala akong panindang uling, sinasabi ko dito po sa kabilang tindahan, meron po dyang uling. Ganun guys yung healthy competition. So meron lang guys naglalakad. Yun yung ating number 1. Ang charge noon ay 50, ang tuwan 50. Gaya nga ng sabi ko mga kasari, merong nag-GCash. Kaso hindi siya makapag-open ng GCash niya kasi mahina yung kanyang internet. Kaya pinasulat muna niya sa akin yung pagsesendan niya, yung number dito sa tindahan. So, ayun guys, kung ano yung in-demand nga sa inyo, napapansin mo sa tindahan mo, yun guys yung i-maintain mo na hindi mawawala kasi yun yung advantage mo sa iba. At yun yung dadayuhin sa'yo ng customer. Kasi guys, ngayon ang GCash, ang daming pwedeng gawin sa GCash. Cash in, cash out, load, magbayad ng kuryente at tubig ay pwede na. Kaya in demand na in demand po talaga yan sa isang sari-sari store. Lagi pong may naghahanap kung merong GCash. Pangalawa naman po mga kasari, hindi ka mataas magpresyo or overpricing sa mga paninda mo. Lagi po yung kasama mga kasari sa magpapahatak ng maraming customers sa tindahan mo. Kasi sino ba naman, kahit nga ako, kung ako ay customer, syempre dun ako bibili sa tindahan na mura ang presyo. Unlike sa ibang tindahan. Kasi guys, kung sa panahon ngayon, nagmamatter talaga ang piso, 2 piso. Kahit pa man sabihin ng iba na kapag susuklian mo sila ng piso, hindi sa'yo na yan, wala nang mabibili sa piso. Pero guys, kapag pinagsama-sama nyo yung piso, 2 piso, malaking halaga pa rin po yan. At maring makabili pa rin tayo ng isang magic sarap, isang 5 pisong asin. Kaya, mahalaga pa rin po ang piso. Ang ingay naman ng big bike na yon. Kapag mura kasi ang paninda mo, mga kasari, nakakahatak yan ng customer eh. Talagang napaka-simpleng strategy. Pero, hindi lahat ng sari-sari store owner ay napopokus about sa pagpa-pricing. Kumbaga, hindi nila pinaglalaanan ng sapat na kaalaman. Kumbaga, hindi sila doon nakapokus eh. Ang mga customer kasi kapag nalaman nila na mura sa tindahan na yon, maaaring makahatak pa sila ng ibang customer. Kunwari,
kasama nila sa trabaho, doon tayo pumunta kasi mura yung alak doon, mura yung paninda doon. So, talagang makakahatak ka ng maraming customer. Yun guys, yung nagmamatter sa customer kahit piso, 2 piso yung mas iminura ng tindahan mo kaysa sa ibang tindahan, mahalaga po yun para sa kanila, yung mura na iyon. Kasi naiisip nila, sa panahon pala ngayon, hindi pala lahat ng may tindahan ay garapal sa pagpepresyo. Parang ganun, hindi overpricing. Ito ba yun? Yan. Diyan na din ba ibabawas? Oo. Ayun guys, meron lang bumili. So, magbibigay ako sa inyo ng example ng pagka-overpricing. For example, bumili po kayo ng UFC ketchup na 100 grams. Ang puhunan po noon ay nasa, for example, mga 10.50, ganyan. So, ang bantahan ko po mga kasari ng UFC ketchup na 100 grams, yung maliit, ay 13 pesos. Puro blue. Marlboro Blue, ilan? Ito piraso. Ayun nga, meron lang bumili guys ulit. So, pwede kong presyohan yung sa akin, yung UFC ketchup ko ng 13 or 14 pesos. Pero ang bantahan ko guys dito talaga sa tindahan ko is 13 pesos. Tapos, makakabili sila sa ibang tindahan 20 pesos na yung ganito. So, ayun. 20 pesos nila binebenta. So, saan bibili si customer? Syempre, sa mas mura. Kaya, yung presyong 20, kung ibebenta nyo to ng 20, masyadong overpricing. Kaya, ang mga customer, mga kasari, mautak din ng mga customer diba? May mga customer na alam ang puhunan ng ganito, meron din namang hindi nila alam. So, kung alam nila yung puhunan nito, alam din nila kung magkano lang yung pinapatong mo sa mga paninda mo. Kaya, maigi po talaga na wag po tayong masyadong overpricing. Tamang presyo lang po tayo or tamang pagpapatubo sa mga paninda po natin para makahatak po tayo ng mas madami pang customer. Ito guys, mga simple strategy na ginagawa na rin ng ibang tindahan. So, pangatlo naman po is maayos po tayong makisama sa customer. Kumbaga magalang po tayo. Yun guys, napaka simple strategy pero mahalaga talaga sa isang tindahan. Kaya din tayo nakakahatak ng marami pang customer kasi nga maayos kang makisama sa customer, na gumagalang ka, nagpupo at opo ka. Kahit sa mga bata guys, ginagawa ko yun dito. Kapag alam ko yung bata na kapag bibili, pabili nga. May mga ganong bata guys hindi marunong magpo at opo. Ako yung nagpupo at opo sa kanila, tapos maya maya nangungupo na ang bata kasi yun yung na-absorb natin, ayun yung na-absorb nila sa atin. Parang nga nagiging teacher na din ako minsan guys minsan sinasabihan ko yung bata na kapag matanda ang kausap mo, dapat marunong kang magpo at opo, ganon. So, ganon lang naman guys. Ayoko naman na masabihan ako ng magulang na ba't pa ako maalam, 'di ba? Baka naman masita ako ng magulang. Pero ayun guys, ganon yung ginagawa ko. Maayos ako makitungo sa customer, pero may limitation yun guys. Kapag alam mong binabastos ka na, tinitingnan ka na ng masama, nakatingin sa katawan mo na may halong pagnanasa, hindi na maganda yung dapat ipakita natin dun. Prangkahin na natin na bakit ganun yung customer. Kasi ako guys, takot ako sa manyak. Alam ko yung muka ng mga manyak. 'Di ba guys? Mas nakakatakot nga yung mga ganun yung mga manyakis. Kaya, yun talaga yung iniiwasan ko, yung magsuot ng mga pa-sexy, sleeveless, mga kita ang kasi minsan, nasa sayo din kung bakit binabastos ka. Bakit, bastos yung pagtingin sa'yo ng customer. Kasi nga, sobrang sexy ng suot mo, sobrang fitted, ganon. So, pang-apat naman po mga kasari, magbenta po tayo ng mga items na hindi lahat ng tindahan ay nagbebenta noon. For example, perdible. Hindi po yan lagi nahanap sa isang tindahan kasi yung ibang tindahan hindi napapagtuunan ng pansin. Ay, bakit pa ako magtitinda niyan? Kakalawangin lang, wala naman masyadong naghahanap. Pero guys, minsan nakakahatak din yan ng customer Talagang may mga panahon na yung customer kailangan ng perdible, ganyan. So, tamtax, karayom, yan yung mga hindi usually tinitinda ng ibang tindahan. Yun yung ibenta mo. Kasi guys, kapag ang customer is nalaman na, ay doon nagtitinda ng mga ganyan, so doon ka pumunta.
'Di ba? Madadagdagan yung customer mo. Simple strategy pero talagang may laman, 'di ba mga kasari? So, salabat. Ayan, hindi lahat nagbebenta ng salabat kasi may mga times talaga, may mga panahon lalo na kapag maulan na ang sakit ng lalamunan natin, ang sakit lumunok, ganyan, parang may sugat, tapos parang inuubo ka, ganyan, nilalamig ka. So, meron mga matatanda na naghahanap sa akin guys ng salabat. So, nagbenta din ako ng salabat. Actually, ubos na nga. Naging mabenta siya nitong mga nakaraang araw kasi ang daming masama ang pakiramdam. So, may naghahanap din sa akin guys ng tawas na pino. Meron kasi ako din dito yung tagpipiso. Ayaw nila nun makati daw sa kilikili. So, ang hanap nila yung nakalalagyan. Tapos, powder. So, ayun guys, nagbebenta ako nun. Kasi, sinasabi ng customer, ang dami ko na napuntahang tindahan, dito lang pala ako makakabili. So, ayun, hindi ako nagpapawala talaga hanggang ngayon. Kapag alam ko na iisa na lang, bumibili agad ako ng 2 or 3 para madagdagan yung stocks natin. Kasi minsan guys, yung customer, bumibili na sila ng 2, ganyan. Kasi ayaw na nilang magpabalik-balik. Kapag naubos daw, at least may stock sila. So, ayun yung guys na tingin ko na binabalik-balikan din dito, na napaka-simple strategy na ginagawa ko dito sa aking sari-sari store na makakapagpabalik talaga ng mga customer po natin. So, ang panglima naman po mga kasari is yung madaming choices, yung mga paninda mo. Hindi ka lang nag-i-stick sa iisa o 2 klase ng mga paninda. For example, yung paninda nating mga juice dito. So, yung mga tang, hindi lang tang orange tsaka tang pineapple ang meron ka. Meron ka ding Nesty apple, Nesty lemon, meron ka ding tang dalandan, tang grapes, tang apple. Parang madaming choices kumbaga. Kasi ang customer guys is nagsasawa din sa iisang flavor. Kaya ang gawin mo, kahit pa konti-konti, kahit tagtatatlong sachet nga, magbenta ka niyan. Kasi yan din yung nakakapagpahatak sa customer, yung maraming choices, ang daming nakikita na display sa sari-sari store mo, ganyan, maayos yung display ng mga paninda mo. Yan guys, I think na simple strategy na minemaintain ko pa rin hanggang ngayon, na maayos yung display and arrangement ng aking mga paninda and maraming choices. Kumbaga, hindi sila magsasawa sa ganong ano lang. For example nga, yung paninda kong frozen, hindi lang hotdog yung meron ako dito. May choices pa sila ng nuggets, embutido, ganyan, tocino, meron din ako nyan, longganisa, skinless, ganyan guys, maraming choices. Kumbaga, hindi sila maboboard. At yun yung babalik-balikan nila sa inyo at makakapagparami pa ng customer mga kasari. Kumbaga parang one-stop shop na nga yung store mo. Kaya siya binabalik-balikan. So yan po mga kasari yung mga simple strategy na kung bakit dumadami guys at patuloy pa rin na nagkakaroon tayo ng mga bagong customer sa ating tindahan. Yan yung mga minemaintain at ginagawa ko pa rin hanggang ngayon. So sana guys nagustuhan nyo yung ating vlog for today. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!